Magandang hapon po sa iyo, Ginoo. Nais po namin magtanong po muna sa iyo. Pwede ka po ba namin maging makapanayam sa aming interview po? Pwede naman. Ayun. Marami pong salamat. Ano pong pangalan nyo at ano yung paniniwala nyo po? Kasabihan. Ako nga po pala si Justin Bralty Espina na may kinuhang kursong BPED na under ng COED. At naniniwala ako sa kasabihan na ang lahat ng nangyayari ay may rason kung bakit ganun. Yan, galing naman. Ito yung mga katanungan namin na inihanda at kasi ikaw po ang napili namin na makapanayam. Una po dito ay ano ang naging inspirasyon mo upang yakapin ang LGBTQ at may mga karanasan ka bang nagpapalakas ng loob mo para gawin ito? Ang mga naging inspirasyon ko ay ang pagiging totoo sa sarili. Even dati kasi parang hindi pa ako bukas sa lahat, parang nag-aalinlangan pa ako dahil baka ma-discriminate, 'di ba? By that, parang for me nafi-feel ko na parang nasa loob ako ng isang hawla na hindi nakakatakas, parang ganon. Tapos as time goes by, since naiba naman yung paniniwala ko na mga pananaw ko sa buhay ay nagiging mas nakakapag-engage naman ako ng iba-ibang tao. By that, naiiba yung pananaw ko, nagiging mas totoo na ako sa sarili. Tapos pagiging totoo sa sarili ay siyang nagbukas sa akin upang mas maging malaya dito sa mundo para gawin ang lahat ng aking gustong gawin. At gustong gawin na masaya naman ako. Ang importante na masaya ka naman po. Oo. Ang pangalawang katanungan po namin dito ay paano mo nababalansi ang pagiging estudyante at ang personalidad mong buhay lalo na kung may kinakaharap kang diskriminasyon o hindi pagkakaunawaan sa iyong kasarian? Kung may kinakaharap naman akong diskriminasyon sa personal na buhay ay hindi ko naman yun nag-aaral ako, yes, pero hindi ko yun parang tinatampo, tinatampo kung magana. Or tawag doon? Yung Tinatampo, ano po? tinatampo, basta yun na yun. Parang kino-combine gano'n, parang kung may problema ako sa personal buhay, sa personal lang yun, hindi ko pinupunta sa pag-aaral ko dahil sa akin mas pinupukusan ko yung pag-aaral kaysa intindihin yung mga diskriminasyon na hindi naman nakakatulong sa akin. As long as wala akong tinatapakan na tao, yan ang importante sa lahat. Yun ang parang pinaka-importante, ang wala kang natatapakang tao. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Yun, marami pong salamat. Ang pangatlo naman po ay, kung mabibigyan ka ng pagkakataong makausap ang mas batang version mo noong nagsisimula ka pa lamang mag-come out, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Ang sasabihin ko sa batang ako ay huwag kang mahihiyang magtanong. Huwag kang mahihiyang mag-let go ng iyong self o di kaya maging totoo sa sarili dahil dyan mas magiging masaya ka. Yun, talaga. Diba? Importante sa lahat ang pagiging masaya. Oo. Pang-apat naman na katanungan ay ano ang nagbibigay sa iyo ng lakas para magpatuloy sa gitna ng mga pagsubok o papanuring mga pagtingin ng iba dahil sa iyong kasarian? Ang nagiging lakas ko upang harapin yung mga pagsubok ay ang mga salita ng Diyos. Siyempre, ang mga salita ng Diyos ay ang siyang nagbibigay sa aking tapang at lakas upang maging mas maging tao, mas maging mas maging totoo sa sarili. Tapos kahit dahil alam ko naman wala akong ginagawang tapos yung mga dinalabanan ko yung mga pagsubok with God na nasa puso natin. Yun, importante talaga sa lahat ang Panginoong Diyos. Ang panglima naman, may mga pagkakataon bang kinakailangan mong isang tabi ang iyong pagpapahayag ng sarili
upang maiwasan ang alitan o diskriminasyon? Paano mo ito pinamamahalaan? Ano? Kasi kung totoo ka, bakit mo isasantabi ang iyong sarili, di ba? Siyempre, sa sitwasyon na yan, hindi ko sinasantabi. Pinapakita ko kung sino talaga ako. Kasi sa parang yan, may lakas ako, tas parang may lakas ako at tapang kasi mas napapakita ko kung sino talaga ako. Pangwalo naman ay pang-anim, ano ang karaniwang araw mo bilang estudyanteng bahagi ng LGBT+? May mga karanasang natatangi o hamon ka bang palaging hinaharap? Yun lang, diskriminasyon dahil sa panahon ngayon, di ba, marami namang ganun talaga. Pero sa sitwasyon na yan, sa diskriminasyon, wala. Parang okay lang naman sa akin, go. Wala akong pakialam. Ang pampito naman na katanungan, ano ang pinaka nagpapasaya sa'yo bilang isang LGBTQ na estudyante? Alam naman natin, di ba, na ang mga parte ng LGBT ay masaya talaga, di ba? So, kahit ako, masaya ako sa sarili ko dahil totoo ako. At sa mga nakakasalamuha ko, nagiging masaya din ako sa kanila. Especially sa mga gay, di ba? Masaya naman talaga silang nakakasalamuha ka. Okay. Pangwalo ay, anong mga hamon ang madalas mong nararanasan sa eskwelahan kaugnay ng iyong kasarian o identidad at paano mo ito hinaharap? Actually, wala naman akong na encounter. Dahil alam naman natin na ang EBSO ay inclusive, di ba? Lahat ay pwede. Kahit anong kasarian or races, pwede dito sa EBSO. Wala namang nangyayaring diskriminasyon. Lalo na marami nang tumatanggap sa Yes, LGBT. tanggap naman na ngayong panahon dahil nasa 21st century na tayo, di ba? Hindi na tayo nasa 20th century. Tama, 20th. wala nang mga boomer. Yes. Maraming salamat sa iyong partisipasyon sa aming pakikipanayam.